Nako, breaking news! Mike Defensor kabado sa pag-uwi nito ni Saldico, no? Dalawa pong klaseng kabado ni Mike Defensor na hinihinala ng karamihan. Siyempre, kabado si Mike Defensor, baka ito patahimikin. Kaya ang sabi niya po dito, hindi pwedeng patahimikin si Saldico. Ano man ang issue na pagkakadakip ni Saldico, isa lang ang malino, dapat siyang protektahan ng ating pamahalaan. Yan. At ang isang sinasabi nila na si Mike Defensor daw ay kabado, ay ginawa daw nila Mike Defensor yung script nila nila Levy Baligod, yung 18 Marines. So pinalalabas na naman ng mga vlogger na to na ang 18 Marines ay talagang gawa-gawa lang nila Mike Defensor, di ba? Na walang kaalam-alam si Saldi, na kaya kabado daw si Mike Defensor kasi pag uwi daw ni Saldi, masisiwalat daw na hindi naman 18 Marines ang hindi naman 18 Marines ang nagmalay-maleta, kumbaga script lang nila Mike Defensor talk, no? Yan na naman ang pinapakatin. Alam mo, ang hiya na mga kukote ng mga to, no? Yung mga vlogger ng loyalista, no? Ito yung mga konti lang edad nila, konti experience lang, pwede na sumabak na sa ganitong usapan, mandirigma na. Kakulangan sa experience, kakulangan sa kaisipan, kakulangan sa mentality nila. Pwede na kanila ganito na hindi sila underground, no? Hindi katulad dati na tayo mandirigma. Mandirigma tayo sa pakikipagdebate, di ba? Lahat ng debate ng klaseng debate ng religion napasukan natin, di ba? Kaya dito, hindi tayo konting adjust na lang ang ginagawa natin, no? Sa kanila, kawawa naman sila dahil akala nila yung mga maliit na bagay, akala nila yung ganito, kayang-kaya abot ng kaisipan nila, no? Akala nila si Mike Defensor at si Levy Baligod nag-iimbento ng script sa 18 Marines, no? Hindi nila alam si Saldico na patunayan yung 18 Marines talagang tao ni Saldico. Di ba? Bakit naman mag-i-script sila sa 18? Saka Marines yun, dating Marines yun. Ganyan ba ganyan, diba? Tingnan yung mga bangag vloggers, ang baba ng tingin sa mga Marine. Kasi hindi sila nakapag-aral sila sa eskwelahan, sa academic, pero hindi sila nakapag-aral dito sa kung ano ang mga Marine. Dahil ang mga Marine, dinidiscredit nila, ganun kababa ang tingin nila sa mga dating mga ex-soldier. Di ba? Dapat, taasan mo ang kalidad mo. Taasan mo yung, yung sa sarili mo na 18 Marines to. Ano nga ba talaga to? Suriin nyo. Kung talagang tao ni Saldi to. Suriin nyo. Ipagtanong nyo. Di ba? May logbook naman si Saldico. O kaya, sinasahuran naman sila. Pag sinasahuran, syempre nagbabayad ng tax, may BIR. I-confirm nyo sa lahat, sa City Hall, ewan ko sa ahensya nyo ko-confirm, na talagang nagtrabaho ang 18 Marines kay Saldico. Kaya ano pinagsasabi ng mga to? Ito, pababasa ko sa inyo isang vlogger. Sabi niya, Saldico nahuli na. Baligod, 18 Marines at Mike Defensor, problemado. Nahuli si Saldico, bakit kaya tahimik si Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta? Yan na ang star witness nyo. Ang tanong lang, kabisado kaya ni Saldico script at affidavit na 18 Marines? Bakit kaya pinahuli ni PBBM kung talagang si Bongbong Marcos ang mastermind kuno? Sir, dapat nagsuri ka muna, no? Kung sino nakahuli niyan. Hindi pa kumpirmado kung sino nakahuli niyan. Yan ang hirap sa mga taong ito. Di ba? Akala nila ang gagaling na nila. Sir, dapat kinumpir mo muna, sir, kung talagang nahulihan o pinahulihan ni administrasyon. Kasi ang bali-balita, sir, hindi pa kumpirmado, na ang balita lang na lumalabas, nahuli yan dahil sa passport issue. Di ba? Although pinakancel yung passport, dahil niya gusto ni Toby Chanko, di ba? Gusto ni Toby Chanko na papakancel yung passport. Una pa lang, di ba? Ang tagal nila i-cancel yan. Kung hindi pa magmakaawa yung ibang personalidad na i-cancel nyo na yan, ano ba? Ayaw i-cancel. Sir, makinig ka, sir, Yung unang kwento niyan ganito. Gusto ni Toby Chanko na ipa-cancel yung passport na yan. Ayaw, hindi naman sa ayaw, ang tagal ipa-cancel. Ngayon, tinuro sila ni Saldico, agad silang kumilos. Anong pinagkaiba, sir, nung hindi pa sila tinuturo at sa tinuro na sila? Ano na nagdag kay Saldico? Wala naman Di ba? Yung una, nagtago si Saldico, sabi, wala naman Yung naglabas si Saldico na mastermind. Anong pinagkaiba, sir? May nadagdag ba? Nakapagtaka nung nagturo siya na pinagbintangan. Di ba? Dapat alam mo yan. Di ba? Ngayon, si Senator Marcoleta tahimik daw. Anong tahimik? Nasa net 25. Bago mo i-post yan, nag-post na si Senator Marcoleta tungkol dyan at gusto niya talaga ma-livestream niya si Saldico.
At niyayaya niya si Pinky, kinukulit pa, kaso si Pinky ayaw. Yan, di mo alam yan. Hindi niya alam yan. Hindi niya alam yan. Bumabatay lang sila sa kanilang balita sa anong gusto nilang pakinggan. Pero si Senator Marcoleta, gustong-gusto si Pinky, ginigisa na nga, nag-away na nga yung dalawa eh. Kailan ka mag-iimbestiga, sabi ni Senator Marcoleta? Kailan ka mag-iimbestiga, Pinky? Di ba? Kung talaga may tinatago sila Senator Marcoleta at sila may defensor, hindi niya yayayain si Pinky na mag-imbestiga. At kung talaga may tinatago sila Levy Baligot at sila may defensor, hindi niya yayayain yung mga 18 malis, pagsisiksikan nila sarili nila sa Blue Ribbon para imbestigahan sila. Tama, mali. Di ba? Kung may tinatago sila. Alam ko, sa tao may tinatago, hindi na para mag-ingay pa. Ang iingay nila may defensor, nag-rally pa nga, di ba? So, ibig sabihin, malakas ang loob. Sino ba ang tahimik ngayon? Sino ba ang tahimik ngayon, sir? Sa tingin mo? Yeah, yung pinagkakamalan yung gumawa ng script o yung gustong-gusto magpa-imbestiga ay tahimik lahat. Sino ba tahimik ngayon? Sir, bukod sa Pinklawan nagmamasid lang, sino tahimik ngayon? Ikaw sumagot, sino tahimik? Sila may defensor ba? Hindi, di ba? Ang sabi, imbestigahan. Ano ba nangyari? Niimbestigahan ba ng Blue Ribbon? Kung ako presidente, si Pinky tatawagan ko o kaya uudyukan ko kahit yung Senate, yung si School Bukol. Sasabihin ko, mag-imbestiga kayo, pagpatuloy nyo na yan. Wala eh. O sino mas kaduda-duda? Yung nagpupumilit na 18 maris na magpa-imbestiga? O yung ayaw mag-imbestiga? Sino kaduda-duda? Hindi ho ba? Yan ang hindi na pag-aaralan. Hindi yan na-experience. Hindi yan nadadaan sa edad kung gano'ng katanda, sir. Nadadaan yan, sir, sa talino. Hindi lahat ng tao matalino, tatandaan niyo yan. Nadadaan yan, sir, hindi sa experience, hindi sa kung ano nalalaman mo. Doon sa pagkaunawa mo sa lahat ng bagay. Bigyan kitang tip, basahin mo Biblia para magbigyan ka ng ganyan. No? O ito, pagpatuloy natin si Saldico. Ano man ang issue sa pagdadakip kay Saldico, isa lang ang malinaw. Dapat siyang protektahan ng ating pamahalaan. Bakit? Dahil ang kanyang seguridad ay seguridad din ng katotohanan. Kapag siya ay napatahimik, damay ang mga ebidensya naglalantad na malawakang korupsyon sa bansa. Huwag nating hayaan mabaonan sa limot ang ebidensya. Si Saldico ang susi sa usapin ng malawakang korupsyon na dapat natin tutukan. Ayan o, sabi ni Mike Defensor. Si Mike Defensor sabi niya, official page niya, no? Yan ba nagtatago? Yan ba kabado? Kabado si Mike Defensor, hindi sa para mabuko yung script nila. Kuno nila na nagbibintangan nyo sila, Mike. Kabado si Mike Defensor kasi baka hindi malabas yung katotohanan. At ang masama nito, baka si Saldico may magkondisyon dyan, itanggi ang 18 Marines. Kaso hindi niya kayang gawin nyo kasi ang 18 Marines napatunayan nagtatrabaho sa kanya. No? Pag tinanggi niya, hindi niya kilala ang 18 Marines, isa lang ibig sabihin nun. Kumbaga, nagtrabaho sa kanyang 18 Marines na hindi niya alam. Diba? Yun lang yun, no? Na bagay na imposible. Kapag ikaw nagpapasahod sa mga tao mo, imposible na hindi mo siya kilala. Di ba? Maliban na lang kung campaign to. Kagaya ng kay Madriaga. Hindi talaga kilala ni Sara yun kasi ang nagpapasahod dyan din naman si Sara. Di ba? Yung mga leader ng kampanyahan. Dapat alam nyo yan. Kasi ang ibang vlogger sa inyo, hindi pa nakasama sa mga talagang matitinding kampanyahan ng politiko. Ako po, matagal na ako sa politiko. Matagal na po ako sa gobyerno, nagtatrabaho noon pa. Kaya itong mga to, vlogger lang to, na nag-switch, maging political vlogger. Kaya hindi nila maintindihan yan. Di ba? Hindi nila na-experience magtrabaho sa LGU. Di ba? Mga laga ng mga constituent, hindi nila alam yan. Kaya ang kaisipan nila, limitado. Ayan o. May defensor, kung gusto talaga nila makakulong, pakinggan nila si Gutesa at 18 Marines. Yun lang yun. Napakasimple. Pahinga natin si, Sara, lalo't nakikit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2020. Nagsasalita ang Malacanang, sabi nila, itigil nyo na yung politika, may krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino pang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress, tao niya lahat ng mga yan. Ako sir, hindi ko ayoko ipatigil yung impeachment ni Sara. Ituloy nila yan. Kasi balay mo, totoo talaga yan. Ayoko tutulan. Ayoko maging bias na, bakit ikaw gusto mo i-push yung maleta pero kay impeachment si Sara ayaw. Hindi. Para patas, ituloy yung kay Sara, ituloy din yung sa maleta. Ang problema, hindi na tinutuloy yung sa maleta, kay Sara lang tinutuloy nila. Di ba? Pakinggan nyo to.
Mga Pinklawan, pakinggan nyo to. Nakakahiya to, pakinggan nyo to. Never again. Ngayon, never against. Alam nyo, si Pinoy ay kaibigan ko. Congressman Noynoy Aquino, magkasama kami. Nung siya mag-senador, nagkikita pa ho kami niyan. Nung ako'y nasa kabinete. Totoo po yan. Alam nyo, sayang ho, hindi na kami nakapag-usap. Ang uli namin pagkikita, nagsalubong kami, kinamusta niya ako, paalis na siyang Pangulo. Sabi niya, magkita tayo. Sabi ko, sige, Mr. President. Di ko na nga matawag na Noynoy eh. Sabi ko, sige, Mr. President, magkita tayo. May tinanong pa nga sa akin, Dok. Sabi niya, Mike, sino ba yung staff po na ganito na maganda ata yun? sabi ko, titignan ko. Sabi ko, chichiking ko kung saan yan. Then nagtatawanan kaming dalawa. That was the last time I saw him. Nung namatay po si Pinoy, ayaw na niya magpa-dialysis. Ang sabi ni Pinoy, mas kailangan ng mahirap yan. Pabayaan niyo na sila. Kahit ano pa ang politika natin, if we were against Pinoy or we're for Pinoy, kahit pa paano yung taong yun, maayos ang kalooban. Kung buhay si Pinoy ngayon, at nakita niya yung partido niya na ganyan ang ginagawa, nako, magwawala po yun. Yung tatay niya, lumaban kay Marcos Sr. Ang akala natin lahat, magbabago, lilinisin ang pangalan. Ngayon, kung nakita ni Pinoy itong ginagawang pagnanakaw, at nakita niya, ang partido niya, ang mga kasama niya, na ganito ang ginagawa, magagalit ang Pangulong Noynoy Aquino. Totoo yan. Totoo yan. Ito mga to, ito yung sila, hindi naman kaisuka, sige, bago natin terminong sa insuka. Sila, hindi nila sinasaway kung ano yung mali ng administrasyon. Hindi naman kayo lalaban sa administrasyon eh. Di ba sabi na administrasyon, malaya naman kayo magsalita eh. Huwag lang kayo magpapakalat ng fake news. Di ba? Okay naman eh, punahin nyo eh. Pero anong nangyayari kasi po, itong mga Pinklawan na to, tahimik sila. Na dapat sila may mga matatalino sa kanila nakapwesto sa gobyerno. Natiwala naman sa kanila ang karamihan ng Pilipino ha. Hindi lang basta libo ang supporter nila, milyon din ang supporter ng Pinklawan. Yung milyon na yon ay pwede makapagdulot ng pagkabahagi sa mga Pilipino kapag hindi na nakontrol yun. Ay hindi eh. Tinuturuan pa nila sa anong paraan nila tinuturuan ng mga Pilipino. Na kumikilos sila nang hindi sila nangingialam, nagmamasid lang sila. Ibig nyo sa palang sabihin, hanggang ngayon nagmamasid kayo? Hahayagan na sa inyo yung mali-malitang pera, eto nagmamasid pa rin kayo, na? Kay Sara yung inintindi nyo, di ba? Kaya dapat kung talaga matalino kayo at mga graduate pa kayo iba dyan, dapat pakialaman nyo parehas, hindi lang kay Sara. Pati itong flood control issue, pakialaman nyo na rin. Hindi lahat ng Pinklawan si tutukoy ko kasi maraming Pinklawan dyan na nagsasalita ng parehas, di ba? Kaya kayo, mga Pinklawan, kung nabubuhay si Tinoy, hindi ganyan ang katwiran. Di ba? Pakikialaman niya talaga kung sino korupsyon. Okay. Okay, para patas, dumako tayo dito kay Pinky. Pakinggan nyo po sa interview dito sa isang mapagkakatiwalaang channel at istasyon. Ito po. Very pleasant nga ngayon. Thank you. Thank you, Senator Ping. Let's get this out of the way. Ano po, Oo. dahil yung news of the day is yung pagkakadakip kay Zaldico sa Czech Republic. What does this mean po doon sa Blue Ribbon Committee hearings kung magpapatuloy ito? Well, first and foremost, welcome development. Kasi Welcome develop. Akala mo talaga, no? Pakinggan nyo ha, akala mo talaga ang galing na sinasabi niya. Di ba? Narig na namin yan, sir eh. Bago magsimula yung mga patawag-patawag na yan, narig na namin sa yan, sir eh. Akala namin talagang ang galing mo eh. Yung andyan dyan ay mga yan, hindi mo pinapatawag isa-isa. Di ba? Interparliamentary Courtesy si Martin, Gutesa, Peke yung magaling lang sa salita to. Oo. Akala mo paniniwalaan mo sa umpisa, ang galing ah. Tama, ang galing ah. Pero pag dyan na yung crucial na sitwasyon na kailangan ipatawag ang dapat ipatawag, hindi niya ginagawa. malaking Ngayon, ipapatawag niya 18 baris daw, pati si Gutesa. Wow, bakit kaya? Bakit? Napaniwala ka ng mga trolls? Na akala mo, porket tahimik sila Mike Defensor, baka scripted? Ako, baka yun na nasa utak ng Pinky na yan eh. Akala lang ha, sorry ako lang ha, akala niya siguro, scripted lang yung 18 Marines. Kaya may ganado siya magpatawag sa 18 Marines para mabuko sila Mike. Akala niya siguro. Hindi nila alam na utakan sila ni Mike Defensor at ni Levy Baligod. Si Levy Baligod, napakatalinong tao yan. Hindi nila kaya utakan yan. Mas matalino sa kanilang triple yan. guy, kung magko-cooperate, ang may contribute ni Zaldico. Alam naman natin siya yung tumatayo parang arkitekto
Yes. lalo na doon sa pag-insert at saka paglalagak ng pondo, pati yung pag-allocate sa particular na sa DPWH. Now, first, kumpirmado na nandun na siya sa custody ng Czech authorities. So, ang next move is wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. So, ang next move ng mga options na iwan sa atin is, one, through diplomatic channel na ginagawa na siguro ng ating pamahalaan. Makipag-ugnayan yung ating Department of Foreign Affairs, Sir, teka muna, sir. Sige, tuloy. siguro sa embassy natin doon, para mapadali yung pag-deport kay Saldico. Ang deportation proceedings is a unilateral act sa part ng country kung saan nahuli si Saldico, which in this case is the Czech Republic. So, ang influence lang ng Pilipinas doon, yun nga, makipag-ugnayan. Ang second option is through the Interpol. Mhm. Kasi ang Czech Republic is a member of the Interpol. Mhm. So, may red notice list si Saldico kung pwedeng doon dumaan yung pagpapadala ni Saldico sa atin through the Interpol. Kasi member din tayo ng Interpol. Now, since gano'n ang situation, kung hindi lalabanan ni Saldico yung kanyang deportation proceedings, kasi I suppose halos magkakapareho naman yung immigration laws ng iba't ibang bansa na Okay. binibigyan ng pagkakataon yung mismong tao ng due process. Meaning, pwede niya labanan yung deportation. Medyo magtatagal yun pag nilabanan niya. Pag voluntary deportation na, mas madali. Now, pagdating dito, punta na tayo pag nandito na siya sa Pilipinas. Mhm. No, meron siyang pending warrant of arrest na na-issue galing sa Sandigan Bayan. Sa Blue Ribbon Committee, nag-issue kami ng show cause order last January. Noong inibitahan namin siya along with Orly Gutesa and several others at hindi Mhm. sila sumagot doon sa show cause order. So nakapending yon. Mhm. Hindi naman namin pwedeng agad-agad issue ng warrant of arrest kasi nga may Supreme Court ruling dyan na kung saan bibigyan ng due process, hindi pwedeng contempt agad, bibigyan mo ng pagkakataon na mag-explain kung bakit hindi nakadalo. So nandun tayo sa ganung situation. Now, pagdating niya rito, at first opportunity, meaning, kasi napagsabi na ako, unless mai-report out ko sa floor, yung partial committee report Yes, sa isa pa yun, pamamagitan isa pa yun. ng 9 signatures. Yes. O bakit? Wala ba sa partial report si Saldi? Huwag mo sabihin wala siya partial report mo. Partial na ngayon, wala pa si Saldi dyan. Huwag mo sabihin. I-resume ko yung mga hearing. Okay. Until that time, pinasuspend ko yung mga hearing. Okay. So, assuming na makakuha ko ng 5 signatures at ito'y na-file na sa Bills and Index, na-report out, i-sponsor ko, pwede ako mag-resume na ng hearing. Grabe, tingnan mo, no? Kakailangan pirmahan muna ang partial report. Pag hindi pala pumirma ang mga senador, hindi magsisimula ang investigasyon, tama? So, ibig sabihin, kahit anong laki palang krimen na nangyari sa Pilipinas, lalo korupsyon, ang magiging kasalanan pala ng mga senador pa. Hindi yung mga nagnakaw talaga. Di ba? Kalukuhan na itong matandang to, no? Hindi pala, parang ganyan mangyayari. Nagiging shield. Kung wala palang pumirma sa, alam ba, palagay natin ang pumirma lang, 3 lang sa, kasi may 6 na pirma na ngayon sa ano para sa report eh. Palagay natin wala nang pumirma pa. So, ibig sabihin, yung mga dapat pumirma, kasalanan pa. Nila kung bakit ang hindi mapanagot ang mga korupsyon niyo sa Pilipinas. Yung palalabas, kasalanan ng senador. Kawawa naman yung ibang senador hindi pumirma, kasalanan pa pala. Ang sisi, taong bayan pa, sisi ng taong bayan. Yung mga kriminal, hindi na pangalanan, hindi na patawag dyan. Ang lupit na itong taong ito. Ang daming dahilan. Ngayon lang ako nakakita ng malaking krimen na ginawa sa bansang Pilipinas. First time in the history. Na ang daming dahilan, ang daming question, daming requirements. Di ba? Ang daming palusot, ang daming delay. Ang tagal-tagal may imbestigahan. At magtuloy-tuloy na yung flow Okay. ng mga pagdinig sa Blue Ribbon. Okay. So, imbitahan natin siya. Okay. So, pero of course, with leave of court. Okay. Kasi ang legal custody niya, Sandigan Bayan. Okay. Senator Ping, liwanagin ko lang So in the absence of an extradition treaty between Czech Republic and the Philippines, tapos sabi mo, the only way yung deportation proceedings, dahil member naman ng Interpol ang Czech Republic. Pero how soon do you expect, let's say hindi niya i-contest yung deportation proceeding, how soon siya pwede mapabalik sa bansa
At yun na nga, pero yun na nga nakatenga tayo dun sa tatlo pang di ba, yung pipirma dun sa BRC, yung Blue Ribbon Committee. Pero kayo sa sa experience nyo sa police force sa Interpol, gaano katagal yung maramdaman natin yung pagbalik niya talaga dito without contesting the deportation proceeding? Pag hindi kinontes yung deportation proceedings, i-deport siya ng Czech Republic. So anytime this week? Winid niya. It's hard to speculate. Days? Depende. Administrative na lang yun. Okay. Wala na yung legal battle kung tutusin. Ano? Kung hindi niya i-question at voluntarily, magpa-deport na lang siya sa Pilipinas, mabilis yun. Administrative na rin. Paperwork na lang yun eh. Okay. Ang matagal pagka kinontes niya. Pero wala ba kayong Magkakaroon pa ng mga court hearings yan. Alam mo kasi, ang Czech Republic, pwedeng ganito mangyari. Hihiling niyang Pilipinas, hindi ko, eto yung mali na ibang vlogger eh. Hindi pa sigurado kung talagang sino nakahuli niyan. Oo, tinutugis ng Pangulo yan. Pinapatugis ng Pangulo yan, kala John Vic. No? Pero hindi sigurado sa ngayon na wala pang kumpirmasyon na kung sino talaga nakatugis diyan. Sa power ba nila John Vic o sa power ng Czech Republic? Kasi si Saldi at kanselado na yung passport. Di ba? Maaaring doon na-corner yan doon. Hindi ata sa pakapangyarihan ng administrasyon na to. Kaya inaalam natin totoo. Kaya sa pamamagitan ng mga bali-balitang ganito. Kaya huwag ka magsasabi kaagad na yung mga vlogger nahuli yan dahil kay Marcos. Hindi pa. Hintayin mo lang. Di ba? Ang inam sa mga to harap-harapan, pinipake news tayo pero hindi sila inuhuli. Ang inuhuli yung mga DDS vlogger. Follow up lang, wala ba kayo info just in case na, kasi katulad ng case ni Harry Roque, pwede bang magpa-file din siya ng asylum request? Will that take place, di ba? Pag yun ang mangyari? Baka late na yung asylum request. Hindi na papayag. Kasi kay Harry Roque, kaya nga siya nasa Austria ngayon, kasi matagal siya naglagay sa the Netherlands. Ang problema, yung port of entry niya, hindi siya matagal naglagay dyan, sir. Umatin pa ng hearing yan. Nautakan lang talaga kayo niyan. Austria. So, hindi siya pinayagan ng the Netherlands na mag-file ng asylum doon sa Holland. Yeah. Bagkus, dinala siya doon sa Austria. Kasi doon lang siya pwede mag-file ng asylum. So, ganun kay Saldi ko, kung saan man yung port of entry niya. Ang mahirap niya pag hindi ibigay ng Czech Republic, si Saldi ko, baka nasa pangangalaga nila si Saldi ko na hindi nila basta ibibigay. May tapos kumuha ng asylum. Naku, hindi na matutuloy ang investigasyon. Dapat, huwag kayo maniniwala na ayaw ng mga DDS na makauwian. Mali. Gustong-gusto nila may defensor nila ng mga DDS na makauwian para lalo lumabas ang katotohanan. Kung siyo talaga. Ako, mas gusto ko umuwi yan Hindi magtago Bakit? Mas nalaman mo kung sino ang katotohanan Diba? Doon siya magpapile ng asylum. Wala na nga siya doon kasi undocumented alien na siya as far as the Czech Republic is concerned. Yes. So, alam nga naman, ipadala pa siya ng Czech Republic doon sa country, sa port of origin. Malabang mangyari yung magpapile siya ng asylum siguro. Okay. Senator Ping, unang-una, ang tanungan nga namin ni Danny kanina may kinalaman ba ang Pilipinas doon sa pagkakadakip kay Zaldico? Number two, gaya ng inyong pinaliwanag kanina, this can be a very protracted case in the Czech Republic, kagaya ni Congressman Arnie Tevez sa Timor-Leste, di po ba? Correct. First, tama yun, yung tanong nating isa, may kinalaman ba? Mukhang wala, kasi mukhang nabulaga tayo. Yun. Okay yan. Si Pinky nagsabi niya na. Yung vlogger nagsabi kanina, dahil sa power daw ni BBM yata, na hindi naman siya, pero ibang vlogger nagsasabi, ibang vlogger pa, napakarami, na nahuli daw dahil pa sa BBM. Hindi. Sabi ni Pinky, tama yung sinabi, inala ko nabulaga tayo, si Saldi ko, na-hold doon. At yun ang sasamantalahin ng administrasyon para mahuli si Saldi, mapabalik dito, magre-request ngayon tayo. Ang hirap nito kung ibigay si Saldi ko sa atin o hindi. Baka kasi magkaroon si Saldi ko doon ng parang asylum, pero batay nga kay Pinky, hindi daw pwede babigyan ng asylum. Pero anong malay natin? Bakit? Taga-Europa ba si Pinky? Taga-Europa ka ba? Para masabi mo, hindi mabibigyan ng asylum yun? Di ba? Hindi natin masabi, si Rocky yan, nakakuha Di ba? Hindi natin alam na, kasi ano yun parang hindi natin kung is part of the moment decision niya o matagal niyang pinlano na mag-cross siya ng border. Ngayon kasi sa Europe, medyo mahigpit sila sa mga border Dati, pa-cross-cross ka lang kasi European Union, basta may Schengen na, di ba?
member ng Schengen, Mm. palipat-lipat ka lang, wala naman mga border agents mga immigration agents sa border. Pero ngayon, medyo mahigpit sila. Subukan nyo mag-jive sa Europe ngayon. Pag nag-cross ka ng border, meron talagang checkpoint sa mga borders ngayon. Naghigpit sila dahil nga doon sa issue ng mga immigrant. Okay, let's go to dun sa BRC, yung Blue Ribbon Committee report muna, Senator Ping. Kasi sabi nyo, magre-resume lang kayo, pabakakuha kayo ng siyam na pirma. Di ba? For now, ang balita ko, 6. So, 3 na lang ang kailangan nyo. At mukhang confident ba kayo makukuha before June? Totoo yan, Danny. Confident ako kasi Oo. nagkaroon kami ng pagpupulong at saka kasi ayoko makiusap sa aking mga kasamahan. Oo. Kasi alam ko naman duty nila yun. Alam nila yung responsibilidad Yeah. nila. Ano responsibilidad nila? Pumirma sa gustuhan mo? Ano sabi mo responsibilidad nila? Hindi mo. Tama. Iniiwanan ko sa kanila yung kung pipirma sila o hindi. Oo. Mata mo, yung pipirma sila o hindi, ibig sabihin pwede pala hindi pumirma. Ano sabi mo responsibilidad? May minority, Nalilin lang mo yung tao, ayusin mo sabi mo. hindi sila pipirma. Well, ang sabi ko nga, Oo, it's on expected them, naman not yun. on the chairman. Oo. Sa majority, nagpahayag ng pagsuporta si Senate President Soto dahil sinabi ko na sa kanya, SP, ayoko makiusap sa mga kasama natin. Baka Tama. mauwi tayo sa pagkukwestiyon ng motibo. Oo. Iniiwasan ko yun kasi Mm, meron okay. kami sa rules namin. Wala magkukwestiyon ng motibo sa kapwa-membro. Oo. So sabi niya, sige, ako na lang tutulong. Para di ka makasyon, mag-imbestiga ka. Kakausapin ko yung mga kasamahan natin Oo. sa majority kung pwedeng punuin nila yung 9 signatures. Mm. Totoo nga, sa mga kinausap niya, merong isa, hindi ko nila papangalanan, nagpahayag sa kanya na meron nakiusap sa kanya na miyembro ngayon ng minority na dati nilang kasama sa majority, sa all majority na Senado, kung pwedeng magpumirma. Mm. So gano'n, iba-ibang rason kung bakit ay magpirma yung mga kasama. Ako, naunawaan ko yun, maski hindi binanggit sa akin ni Tama. Senate President. Kung sino? Suspecha ko na nung araw pa yon Oo. na merong, sige, siyempre, dati mga kasama na sa dating majority, Oo. iba doon, mga malalapit ng kaibigan na. Oo. Hindi mayales na mapag-usapan sila kung pwedeng magpirmahan para hindi lumabas Sa blind item na naman siya, no? Ang hilig siya sa blind item, no? Ang hilig niya magganyan, magpapakabitin siya para yung taong bayan, pakinggan siya, magmukha siyang matalino. yung committee report. Ayun. Kasi while yung karamihan ng aming recommendation, especially in the aspect of kasi dalawa yung sa Blue Ribbon nag-iisa to na inquiry in aid of legislation and investigations. Mhm. Wala doon sa ibang committees yung and investigations. Puro inquiry in aid of legislation. Doon sa in aid of legislation, napakarami kaming nilahad doon sa aming partial committee report pa lang na mga pieces of legislation na pwede nila i-tackle. Doon ako nanghihinayang. Oo. Dahil hindi namin mapag-usapan kasi hindi na-adapt yung committee report. At Okay. second, sa parte ng investigations, na-overtake na kami ng events, ng developments. Kasi Correct. karamihan ng aming rekomendasyon Mhm. sa aming partial committee report, nangyayari na Oo. at halos natatapos na sa ombudsman at saka sa DOJ. Kasi ang recommendation naman doon is to recommend preliminary investigation to be conducted by the ombudsman or the DOJ. Mhm. Nangyayari na yun Kaya sa tagal, kasi February 11 ko ito the route. Yeah. From February 11 hanggang ngayon, may 2 buwan. Marami Tagal na na. naganap na ang recommendation namin, parang pay accompli. Yes. So lalong, at sabi ko, walang reason para hindi pa pirmahan kasi nga nire-recommend namin pero nangyayari na Oo. Oh, ano na eh. It's Oh. water under the February bridge. pa pala, 2 months. correct. Pending Correct. yung partial Tapos report. ngayon ang umuusok na po Senator Ping yung impeachment Oo. nakatenga pa rin yung flood control issue sa Kaya, BRC. Yes. At Yan ang isang pinalambot. problema. O tamo, sinisipa sila, para sisisiw pa sila, senator, yung mga senador na hindi pumirma sa partial report mo kay Natetenga. Ang utak nitong taong ito, ang tuso pala tuso. Parang lumalabas tuloy, sa pakiramdam ko, masisisi pa mga senador kasi hindi pumipirma ng partial report kaya Natetenga. Kontindi na itong taong ito. Ako Ah. Yes, may I ito say, lang- pinalambot na po yung lengguwahe niya na. Oo, kasi nung una, ang recommendation namin, filing of charges, which has also the same meaning as recommend for preliminary investigation. Kasi ang Blue Ribbon, hindi naman pwede mag-file ng kaso sa korte. Sure. Kaya nga. Alam namin niya hindi pwede mag-file ng kaso sa korte. Ang gusto namin, marinig lang namin, matanong mo sila sa pamamagitan ng committee mo na kung ano ba sa loobin ng bawat isa. Maimbestigahan. Alam namin yan. Oo, PI lang. Pwede na mag-file ng kaso sa korte,
yung prosecutor, Oo. which is the ombudsman or the DOJ. Okay. So, pinalambot ko yung lengguwahe kasi baka raw ma-misinterpret ng publiko na Oo. filing of charges, diretso na sa korte. Sabi ko, alam naman natin na tayo, nag-imbestiga sa Senado, hindi naman tayo pwede mag-file ng information. Mhm. Ang magpapile ng information sa korte, DOJ o kay ombudsman. Anyway, that's all done. Pinalambot yung lengguwahe, pinalitan na yon. Okay. So, kaya nga confident ako, even noong nag-meeting kami, na sana nadagdagan na yung pirma. Oo. Pero hindi nga nadadagdagan at hindi rin naman ako nakikiusap. Alam mo, Alam mo, parang kasalanan pa ng mga senador. Parang kasalanan pa na hindi pumirma. Opo. at Ibang sinabi klase ko nga ito, sa ibang kanila, klase itong pagka- mamang ito. ako nga, pag lumapit sila sa akin sa floor at meron silang committee report na pinapipirma, nagpipirma ako, hindi ko muna binabasa. Kasi Sir, yung pinipirmahan, sir, pang ano lang yun, pang trabaho nyo yun. Ito kasi, sir, napaka-sensitive nito. Nakaw ng kaba ng bayan to, sir. Ano ka ba? maski hindi ako magsabi doon na I will amend, I will interpolate with reservations. Pwede naman ako mag-interpolate Maski sinong miyembro, maski hindi nga miyembro ng committee, pwede mag-interpolate, pwede mag-amend. Parang ano lang, formality lang yun. Nag-indicate ka nag-manifest ka na mag-interpolate ka. Pero it is not at all necessary. Kasi maski wala kang ganong manifestation sa signature mo, pwede ka rin mag-interpolate. Opo. So yun ang sinasabi ko, bakit ayaw magpirma? Ito Kaya lang yan. ayaw ko. Bakit ayaw magpirma, sir? Kasi partial lang yan, sir, eh. Yung wala dyan yung mga pangalan, iba pa, eh. Ba't magtatanong ka? Ba't tayo pumirma? Sinabi na sa'yo ni Senator Marcoleta pa ulit, ah. Nililigaw mo yung taong bayan. Ano ka ba? I-push na magpirma kayo. Ito yung ito yung lumalabas po ngayon na kahit na hindi masyadong napag-uusapan, the Senate is under a microscope now. No, dahil sa nangyayari diyan sa issue na yan, dahil mukhang you scratch my back and I'll scratch yours But, sometimes it's personal Yeah, blind loyalty. if I may add, partner, no, kasi kung sakaling matenga ho yung BRC report, para sayang yung mga hearings na ginawa ninyo, hindi na mailalabas. Oo, tama yun. Tama. Maganito report na to. Tama yun. Diba? Hindi niya matatanong niya dahil alam niya katotohanan, natitenga talaga. Let's say, ito naman, recommendation lang for preliminary investigation. Tapos sabi nyo, confident kayo na kayang kunin yung 3 pirma. Di ba? So, ako kasi, I will give Tama, you name. binigyan niya ng kondisyon, kailangan may 3 pirma bago mag-imbestiga. Parang gano'n lumalabas, eh. Nabigyan niya, nagawa naman niyang paraan. Hindi nitong mamang ito. Ngayon, pag uwi ni Saldi, mag-iimbestiga ka sa 18 Marines. Kahit wala pang pirma ng partial report. Ano to? Ano to? Nasisiraan ba ng ba ito? Dati walang kredibilidad sa kanya 18 Marines. Walang kredibilidad sa kanya. Ayaw niya ipatawag. Nung uuwi si Saldi, papatawag niya. Ano pinagkaiba nun? Ako, nakikita ko kasi Loren, JV Ejercito, Rafi Tulfo, si Gatchalian. Ito, mga possible na pwede pumirma pa para mapuno yung 9. Tama ba, Senator Ping? Yeah, at confident ako kasi nga nag-usap kami ni Senate President na yung 3, at least 3 Yun ang signatures titira. pa Oo. makukuha namin. No? Okay. Kaya nga nakapagsalita ako na at first opportunity, pag nandito na si Sandy ko, iimbitahin namin. Ang Yes. plano ko ba, Danny, Peter, pagka nandito na si Sandy ko at pinayagan kami ng korte, pag nasabay-sabayin ko na yun kasi connected yan interconnected kita. Si Orly Gutesa, Oo. yung ex-soldiers, pagsasabayin ko na sila para magkaalaman kung sino yung truthful, kung sino yung half-truth, kung sino yung nagsisinungaling. Opo. Yun ang aking plano. Opo. Pero of course, yung kay Saldi ko, yung with leave of court, magpapaalam kami. Hanggang wala pang sub-judice rule kasi nga, I suppose, pagdating ni Saldi ko rito, ang gagawin ng lawyer niya, magmo-motion na yan for preliminary investigation. Oo. Kasi nung nag-conduct ng preliminary investigation ng ombudsman, wala siya rito. Yeah. So, Okay. although deemed waived yung kanyang pagsabit ng counter affidavit, sa tingin ko, karapatan niya pa rin na sumailalim sa preliminary investigation. Opo. So, pero dahil meron siyang warrant of arrest, maski nabalik siya o binalik sa ombudsman, okay, as far as Saldi ko is concerned, pagbigyan niyo sila na magkaroon ng preliminary investigation sa ombudsman. Yeah. Warrant of arrest, may kaso si Saldi. Anong kaso si Saldi? Hindi niya, sabihin niyo anong kaso si Saldi. May kaso yan, pero ano? Sa kanya lang, solo lang niya ang kalokohan niya? Wala siya kasabwat? Sa pagnanakaw ng kaban ng bayan? Galing mo naman. Imposible naman yun. Di ba?
Lahat nakatutok sa'yo, lahat ng congressman, appropriation ka, chairman ka. Ikaw lang, ginagawa mo mag-isa yun, wala kang kasabwat. Ang galing mo naman. Pero yung warrant of arrest niya, stands. Hindi po Dapat. pwedeng dahil bumalik sa PI, Mm. mababaliwala yung kanyang warrant of arrest. Nandun, nakakulong siya habang nag-PPI. Okay, Yes. okay. So PI is the key. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po muna tayo. Kitang-kita nyo naman po, Nok, na itong si Pinky, sana, kasi ilang beses na kami nadala sa'yo, sir, eh. Puro ka salita. Wala kang gawa. Oo, puro ka salita. Kaya nga sabi ko, may naimbestigahan ka na ba sa Blue Ribbon ng mga malalaking tao na may mga pinangalanan? Ha? Ngayon pa lang, kung hindi mahuli si Saldi, hindi ka pala mag-iimbestiga. Papatawag yung 18 Maris, ipapatawag si Gutesa. Wow! Ipapatawag mo na ngayon. Bakit? Doon uwi na si Saldi? Kung hindi pala umuwi si Saldi, wala kang balak patawag yan. Ha? Yung Zoom, ayaw mo mag-Zoom. Si Saldi nakaraan. Di ba? Kayo na bala humusga, mga kababayan. No? Maraming salamat. Isang makabuluhan talakayan ito. Paalam po sa inyong lahat.